Shalom po mga kapatid. Meron lang po akong konting announcement. Kasi po, gagawa po sila ng parang request comes from the government na pahihintuin ang Facebook, ang TikTok, ang Lazada at saka Shopee. Kasi daw, ang alibay nila, nagkakaroon daw ng mga illegal transactions. Ngayon, kung titignan po natin, napakahalaga po ngayon ang Facebook dahil sa communication, di ba? Katulad yan sa Pilipinas. Kaya, nare-report ang China sa pagkamkam ng dagat natin kasi nga maraming mga videos. Kaya napakalaking tulong. Kahit naman po sa atin, di ba? May mga ginagamit natin ng mga videos, mga pictures para i-upload natin sa Facebook para makuha ang attention ng mga kababayan po natin, mga nasa gobyerno, mga matitinong mga nanunungkulan, di po ba? So kung pahihintuin po yan, mga kapatid, at aprobahan yan, pahihintuin daw pang Facebook, Facebook, Shopee, Lazada, at saka TikTok. Mga kapatid, malaking problema po yan sa bansang Pilipinas kasi alam naman po natin na ang bansang Pilipinas po ngayon, ang bansang maharlika ay lumalago po ngayon through economically at saka lumalago po talaga siya ngayon sa pamagitan po ng ating pinuno na Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya kung sakaling hihinto po yan, hindi na ninyo sila mabibidyohan, di ba? Yung mga nangungurakot, mga ganyan. Lalo yung mga crimes, mga ganyan, hindi na po ninyo may upload dyan, syempre. Wala nang makakakita. Kaya ipag-pray po natin mabuti ang mangyayari, mga mahal ko pong mga kapatid, na sana po ay ang Diyos mismo ang kumilos. Kasi, kung titignan mo yung weight. Kasi ang Facebook kasi meron silang meron isang grupo dyan ng mga employees na tumitingin ng mga illegal na gawain, di ba? So paanong may post yan sa Pilipinas? Wala naman po tayong nakikita, tama po. Meron bang nagtitinda dyan ng mga armas sa Facebook? Di ba? Meron po bang nagtitinda? Meron po bang nagtitinda ng mga drugs dyan sa Pilipinas through Facebook? Di ba wala naman po? Kaya pag-isipan po natin mabuti. Ipag-pray po natin yan. Mga mahal ko pong mga kapatid. Sa Facebook dyan sa Pilipinas talagang mawawala talaga. Pero dito sa amin, syempre hindi. Kasi iba naman po kami dito. Ibang gobyerno na naman po, tsaka ibang bansa. Makikita po ninyo yan, mga kapatid ko. Binalita po yan hindi ko alam kung sa GMA yan o hindi ko po alam kung saan po banda na panood yan. Nakita ko lang po sa akon kasi sa Facebook. In-announce po yan, in-announce. Ngayon yung vlogger, yun, pinost niya. Kaya ipag-pray po natin mabuti. At saka po yung rapture daw ngayong September 23, September 23rd. So magra-rapture na daw, mga kapatid. Yan, balitang-balita po yan. Nalaman ko lang po yan na few weeks ago, bago ko tapusan ng October, not October, August. July, August, September, October. Mga September po yon. Mga September, June, July, August. Mga July po. Mga halos katapusan ng July. Yan, magra-rapture daw po ngayong September 23rd. May date pa. May date pa po, kapatid. Hindi po ito haka-haka po, mga kapatid ko. Marami sa mga anak ng Diyos ang naniniwala po dito. Ngayon, meron din naman ito namang gobyerno, ang ginagamit naman nila yung alien. Meron daw alien ship na darating.
siya daw ang parang kukuha. Yan. Yan po yung mga ginagamit naman itong mga kalaban po sa pananampalataya. Alien ship daw. I-rapture niya yung mga tao. Parang ganon. Para i-divert ang tinatawag na rapture sa pagdakit ng mga tao. Kaya katulad din naman ng Panginoon si Kristo, di ba? Nung namatay po siya at tapos kinuha siya ng anghel. Tapos ang ginawa nitong mga iskriba, Pariseo, Saduceo, binayaran yung mga taong nagbantay sa libigan ng ating Panginoon si Kristo. Binayaran sila ng malaking halaga. Para lang sabihin nila na ninakaw yung katawan ng ating Panginoon si Kristo ng mga disipulo. So, ganun din naman. So, maraming paraan para iligaw ang kaisipan ng bawat tao. Kaya hindi pa ako naniniwala, kapatid ko, kasi yung mga prophecy po sa akin, hindi pa po nangyayari, isa yun. Ang mahal ko pong mga kapatid. Hindi pa po nagsisimula. Kaya, imposible talaga na magkaroon ng rapture ngayon. At saka, nakalagay sa Bible, wala siyang exact na rapture. Nakalagay doon, September 23rd, 2025 o 2025. Pagkatapos noon, ito yung tinatawag na lang 3 days of darkness. Ang 3 days of darkness naman, mga mahal ko pong mga kapatid, hindi ko alam kung saan banda sa banal na aklat yun, pero meron silang tinatawag na 3 days of darkness. Itong 3 days of darkness naman, dapat hindi ka lalabas sa bahay mo. Naniniwala po ako dito. Pero hindi ko alam kung kailan. Pero naniniwala pa ako dito. Pag yung 3 days of darkness, mamahal ko mga kapatid, hindi ka pwedeng lumabas. Pag lumabas ka, papatayin ka ng mga demonyo. Di ba nakalagay doon, bubuksan ang bottomless pit na tinatawag. Tapos maglalabasan yung mga evil spirits. Mga kapatid ko, nakaredy na po yun. Malapit na rin po nilang buksan. Ang nagbubukas po nun mga kapatid, mga kalaban sa pananampalataya. Dinidig talaga nila yon. Talagang binubutas talaga nila ng mga Illuminati o ng mga kalaban. Dinubutas pinala yun mula dito sa lupa, kapatid. Mabubuksan yun, malapit na yun. Ngayon, sa takdang panahon, bubuksan nila yan. Hindi sila basta-basta lalabas lang. Sabi kasi butas eh. Nakalagay ko si doon butas, lalabas sila sa furnace, parang ganun. Saan yun? Maliban kung magbubutas sila. Kaya bubutasan nila ang lupa. Ginagawa nila yung kapatid. Kaya may mga underground bunkers pa nga ng mga mayayaman. Mga kapatid ko, yan sila. Dinanggit po yan kung saan ng mga bunkers nila. At ang pinakamatagal na bunkers daw na pwede kang manirahan is 20 years. Yan, may mga hotel sa loob. Ganyan-ganyan. Di ba? Kaya pagdating ng rapture, pagdating ng araw, pagdating ng ating Panginoon si Kristo, ito yung mga matitira dito sa mundong ito. Kaya pagdating ng millennium reign of the Lord Jesus Christ, di ba, bababa ang Panginoon si Kristo. So, mananahan tayo dito ng 1,000 taon. Pero mga na tayo, mga heavenly bodies na tayo. Meron tayong celestial bodies na, terrestrial bodies na tinatawag. May heavenly bodies na po tayo noon. So, ngayon, itong mga pagkatapos ng 1,000 taon, di ba, palalayain ulit si Satanas. Yun yung mga elite, mga namumuhay sa ilalim ng lupa. Yan, meron silang mga bahay. Tinatawag na lang underground bunker. Mga mahal ko po mga kapatid. Yan po yung mga latest po ngayon na nababalitaan ko po. Yung rapture, yan, September 23rd. Yan. Tapos yung 3 days of darkness. Naniniwala ako doon na pagkatapos ng rapture, merong 3 days of darkness. Kaya lang, yung September 23rd na sinasabi nila, hindi pa ako naniniwala doon. Mga kapatid ko. Kasi maraming pupunta ng impyerno kapag nangyari yun. Bakit? Sino bang handa? Mga kapatid, sa mga anak ng Diyos. Kailan lang tinuturong kabanalan? Sa inyo nga lang eh. Tinuturo bang kabanalan sa ibang mga simbahan, kapatid? Sa ibang bansa? Meron siguro yung mga taga-bundok, mga aitas. Di ba? Halimbawa sa Africa, yan, alam niyo naman, pagka nanampalataya sila sa Panginoon si Kristo, talagang sagad yung mga yon. Kasi malayo sila sa civilization. Malayo sila sa mga urban areas. Sino bang halos karamihan mga taong namumuhay sa maraming tao, di ba? Nasa mga comfort zone sila. So pagka kasi nasa comfort zone ka, malaya ka, akala mo okay lang nagkakasala.
Di ba? Mga mahal ko pong mga kapatid. Pero yung mga anak ng Diyos talaga na totoo, namumuhay sila ng kabanalan. Talagang pinagsisikapan nila na huwag magkasala, ay pinagsisikapan nila na baguhin ang buhay nila. Kasama ang banal na espiritu. Kaya, yun lang po ang aking mga impormasyon mga kapatid na nalalaman. At sa nasa mga bansang Pilipinas, yan, tatanggalin daw po ulit ang Facebook. Tatanggalin nila ang Facebook, ang Shopee. I-stop nila. Hindi naman totally tatanggalin totally. I-stop nila yan. Pati ang Lazada, i-stop nila. Pati ang TikTok. Hindi ko nga alam sa tawag dito. Yung Instagram, hindi nilagyan, hindi nabanggit eh. Hindi po nila nabanggit ang Instagram. Kaya ilan po mga mahal ko pong mga kapatid, pagpalain po tayong lahat palagi ng ating Panginoon si Kristo. At mamuhay po tayo ayon po sa nais po niya kasi wala po tayong magagawa. To live by faith and not by sight. Sabi nga niya, di ba? To live by faith and not by sight. So, doon pa lang, hindi na tayo ordinaryong tao, kumbaga. Para tayong naglalakad sa hangin, kumbaga. Kumbaga ordinaryo, isang supernatural na mga tao. Parang ganun. Kasi namumuhay po tayo sa pananampalataya. Hindi na po sa nakikita natin. Amen po. So, doon lang po mga kapatid. God bless all. God bless. And Shabbat Shalom pala. Mga kapatid ko. Amen.